kasusukuan. Nandito ako. Please, kung lumaban ka. Sigurado ako, Emma. Matataong din yung kaibigan ko. Lalaban niya para sa'yo. Para sa pagmamahal niya sa'yo. Kayo ho ni nanay ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Lalo na yung nagkabalikan kayo. Binibigyan niyo ako ng lakas ng loob na maayos din ang lahat sa amin ni Rome, gaya na nangyari sa inyo. Ang gusto mo, patawarin ko siya. Ibalik niya. Balik niya sa akin si Milan. Kaya ba niya? Balik niya ngayon. Si Emma ang pulot dulo sa lahat ng nangyaring problema sa buhay mo. Tapos yung kapatid ko, yung kapatid kong totoong nagmamahal sa'yo, yun ang kinakawawa mo. Wala na akong pakikinggan sa mga kasinungalingan ninyo. Di ba meron kang tao kung saan namamalagi si Rom Fuentebella? Turuan mo ng leksyon yung lalaking yan. Tignan yan! Di tama ka. Tulungan niyo kami! Naniniwala din ako na inosente si Rome. Kaya nga hindi tayo tumitigil na mapagaan kung hindi man makalaya si Rome. Wala akong kasalanan bang ginagawa ko rito. Wala akong ginagawa, hindi ako pumatay kay Angelo. Paano ho kung sa susunod na pagdalaw ko, hindi ko na siya makita? Please, ayoko mawala si Rome. Talisin niyo ako! Wag! Sir, kanina pa ho kasi ako nandito pero wala pa rin si Jerome Fuentebella. Wala akong Fuentebella nga harap sa inyo. Bakit ho? Nasaksak siya nung kasama niyang preso kagabi. Nasa infirmary pa siya ngayon. Ho? Anong nangyari kay Rome? Malala ho bang tama niya? Wala pa pong report mula sa doktor. Sir, baka pwede naman makita ko siya. Kaanuhanin niyo po ba kayo? Nobya niya po pero ikakasal na kami. Pasensya na ho, pero mga kamag-anak lang ang pwede namin papasukin sa ngayon. Sir, baka naman pwedeng papasukin niyo ako. Kawawa naman ho si Rome. Kailangan niya ako. Ako na lang po magbabantay sa kanya sa infirmary. Sige na po, please. Pasensya na po, pero hindi talaga pwede. Bakit? Kaya niyo ba siyang alagaan? Mapoproteksyonan niyo ba siya? Hinayaan niyo nga masaksak yung tao eh. Ang pasensya na po. Please na lang po kayo, ma'am. Diyos ko, huwag niyo naman hong pabayaan si Rome. Gustong-gusto ko siyang tulungan pero paano? Hindi ko na po talaga alam kung anong gagawin ko. Ano? Nasaksak si Rom? Ano ka ba naman? Di ba sinabi ko sa'yo, saktan mo lang ng konti, turuan mo lang ng leksyon. Hindi ko sinabing saksakin niyo. Ate, pinasaktan mo si Rome sa kulungan. Ajang, let me explain. Ano to? Wala naman sa usapan yun ah. Bakit mo ginawa yun? Flor, nasaksak si Rome. Hindi ko alam kung anong lagay niya o kung nakaligtas siya. Masaya ka na ba? Siguro iisipin mo, nakaganti ka na kapag namatay si Rome. Pero nagkakamali ka, Flor. Inosenteng taong pinakulong ko. Alalang-alala ko kay Rome. At namimiss ko yung mga panahon na pwede akong tumakbo sa best friend ko dahil kaya niyang pag-aanin ng lahat. Pero wala na siya. Tinalikuran na rin niya ako. Sana maging masaya siya na naghihirap na yung taong gusto niyang parusahan. Kung ano mong nararamdaman mo ngayon, mas matindi pa dyan yung naramdaman ko nung nawala si Kuya. Tama lang na parusahan ka. Nawalan din ako ng anak. Si Austin at si Milan. Ginusto ko nang mamatay sa sobrang sakit. Kakasilang pa lang ni Milan nung kinuha siya sa akin. Kaya alam na alam ko ang nararamdaman mo, Flor. Sana maibalik na lang natin yung pagkakaibigan natin. Magtulungan na lang tayo. Ilang beses na kitang tinulungan, di ba? Nung nalaman mong si Georgia ang nagpasunog ng nursery para mamatay si Milan, nandun ako. Hindi kita iniwan. Pero nung nawala ang kuya ko, dahil sa'yo,
Naisip ko siguro nga, deserve mo na mawala si Milan. Dahil ang dami-dami mong taong sinakpan. Ang usapan natin, hindi mo gagalawin si Rome sa kulungan. Okay, fine. Alam mo ba kung bakit ko ginawa yun? Pinuntahan ko siya, dinalaw ko siya. Nakiusap ako na baka sakali naman, baka pwede, pakiharapan ka niya ng maayos. Pero anong ginawa niya sa akin? Pinalayas niya ako. Pinahiya. Hindi naman pwedeng ganon. At mas lalo hindi ako papayag na ratatuhin ka niya na parang basura ka lang. Pero hindi mo dapat ginawa yon. Tingnan mo nangyari. Nasaksak siya! I'm sorry. Sabi naman nung contact natin, okay naman daw siya sa infirmary eh. Eh, paano ko natuluyan yun? Eh, hindi nga eh. Okay na nga siya, di ba? Ano ka ba naman, maliit na bagay lang to? Huwag naman tayo mag-away. Anong maliit na bagay? Hindi maliit na bagay yun. Dahil hindi ko kaya mawala sa buhay ko si Rome. Ikamamatay ko. Gusto mo ba ako mamatay? Chang, syempre hindi. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, no? I'm sorry na. I'm sorry na hindi ko na uulitin. Nainis lang ako, pero syempre, mas importante naman yung magpapaligaya sa'yo. Ate, siguraduhin mo lang na hindi mo na siya uulitin. Alam mo naman, di ba? Nagkasamaan na tayo na noon. Matagal yun. Gusto mo bang maulit? Syempre, ayoko nang maulit yun. I'm sorry. Sa lahat ng tao, Flor, hindi ikaw ang magsasabi sa akin yan dahil nandun ka nung nawala si Milan. Alam mo kung gaano kasakit yun. I'm sorry dahil nasabi ko yun. Wala nga akong kapatid. Baka hindi ko nga alam kung paano mawala ng kapatid. Pero nawalan ako ng anak. Mas masakit yun. Sobrang bait talaga ng Diyos na ikaw yung binigay niya sa akin. Sana lang talaga habang buhay tayong maging magkaibigan. I promise na walang makakasira ng friendship natin. Magiging mag-best friends tayo. Forever. Dapat lang, best friends forever tayo. Hindi ko kailangan ng doktor dahil wala akong sakit. Hindi ako napapaliw, nawalan ako ng anak. Hindi nyo alam kung ano ang pakiramdam mawala ng anak. Hindi nyo alam. Deserve mo na mawala si Milan. Dahil ang dami-dami mong taong sinakpan. Kuya, gulong-gulo na ako. Gusto ko lang magalit kina Emma at Rome. Gustong-gusto kong pagbayarin si Rome sa nagawa niya sa'yo. Pero kanina, nung nakita ko si Emma, hindi ko maiwasang maapektuhan. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Tulungan mo naman akong gawin ang dapat. Kung kinakailangan magparamdam ka sa akin para malaman ko ang dapat kong gawin, magparamdam ka, kuya. Please.
hindi totoong sinabi ng ninang Flor mo. Hindi ka kinuha sa akin dahil sa may mga nasaktan akong tao. Hindi ka kabayaran sa mga naging kasalanan ko. Sana nga kasama pa kita ngayon. Hindi siguro ako masyado nag-aalala sa daddy mo kung kasama kita. At kung nandito ka, mabibigyan mo ng lakas ng loob ang daddy mo. Hello, Flor. Pagising ka pa. Gabi na. May sinusulat lang ako para kay Emma. Kuya, useless din naman yan eh. Kasi galit siya sa'yo, hindi yan magbabasa sa sulat mo. Ang importante na isulat ko na yung gusto kong sabihin. Lahat na sabi mo na. Hindi pa lahat. Ito yung sinasabi ni Kuya na sinulat niya para kay Emma. Alam kong hanggang langit ang galit mo sa akin dahil muntik na kitang pagsamantalahan. Iniisip mo siguro na yun ang pinakamalaking nagawa kong kasalanan sa'yo. Pero hindi. Emma, kung maitatama ko ba lahat ng pagkakamali ko, mapapatawad mo ba ako? Buhayin mo muna ang anak ko, baka mabilis kitang mapatawad. Hindi, mas malaki pa. At siguro kapag nabasa mo tong sulat ko, baka isumpa mo na ako. Pero hindi kaya ng konsensya ko na itago pa ito. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Wala akong lakas ng loob. Dahil alam kong pag sinabi ko to, tuluyan ka na mawawala sa buhay ko. Habang ginagawa ko ang sulat na to, hinahanap ko si Milan. Anak, sabi ko na nga ba, hindi ka pa nagpapahinga eh. Oh, bakit hawak mo yung mga gamit ni Milan? Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Flor. Hayaan mo na yun. Masama lang talaga ang loob ni Flor dahil sa pagkawala ni Angelo. Kaya kung ano-ano ang nasabi niya sa'yo. Kung may babalik ko lang lahat, hindi ako magpapapigil kay Angelo nung nasusunog si Milan. Pipilitin kong mailigtas siya. Kahit pa masaktan ako. Na, kalimutan mo na yun. Ikaw lang nahihirapan eh. Huwag mo na isipin yun, anak. Ang daming pwede nangyari kung buhay pa si Milan. Siguro, noon pa nagkabalikan na kami ni Rome. Naging malayo kay Angelo. Hindi makukulong si Rome ngayon. Kung kaya ko lang ibalik ang lahat, Nay. Wala nagmamahal sa akin ng Mommy. Kaya, Daddy, sana huwag ka na pumagalit sa akin. I love you and I miss you. Sana po makita po kita ulit. Kaya sana may nagmamahal sa akin na Mommy. Para kahit wala si Daddy, may nagmamahal sa akin.
Di ba po may cellphone kayo? O naman. Pwede po baro sandali? Ay naku, mapapagalitan tayo ng mami mo niyan. Hindi pwede. Sige na po, Yaya. Sige na po. May tatawagan na po ako. Sige na nga, kakaawa ka naman. Pero saglit lang ha. Ito. Ba't mo hahanapin si Milan? Di ba patay na si Milan? Alam kong mahal na mahal mo si Milan, Emma. Nakita ko kung gaano ka kasaya habang inaalagaan siya. Pero natakot ako na baka ang batang yun ang maging dahilan para magkabalikan kayo ni Rom. Kaya nakipagsabuatan ako kay Georgia para nakawin at palabasin na nasunog si Milan. Pero ang totoo, buhay si Milan, Emma. Ipinaampon siya ni Georgia. Hindi ko alam kung saan, pero hahanapin ko ang anak mo. Buhay si Milan? Kuya, paano mo nagawa to? Ba't mo ginawa to? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin kaagad? Kung buhay si Milan, nasan siya? Kuya, nasan siya? Yes, hello. Hello? Sydney, napatawag ka. Baka naman mahuli ka na naman yan ng mami mo, ha? Namimiss ko na po kasi kayo ni Daddy. Kailan po kayo mag-visit kay Daddy? Pwede po ba sumawa? Sydney, I'm so sorry. Hindi kita pwedeng dalhin sa daddy mo kasi baka mag-away na naman kami ng mami mo. Kasi po ayaw po ako pa-visit ni Mami kay Daddy. Umiiyak po ba kayo, Tita Emma? No, hindi. Pakisabi na lang po kay Daddy na love ko po siya. At alagaan niyo po yung sarili niyo po sa jail. Sabihin niyo po sa kanya na ipinagpipray ko po siya. At mahal na mahal ko po siya. Sana po magkasama-sama po tayo ulit bilang isang family. What? How is Jerome? Is he okay? Bakit naman nila pinabayaan yung anak ko? Diyos ko. O sige, sige. Sige, attorney. Pupunta kagad kami doon bukas. Sige, goodbye. Madam, what happened? Sandy! Nakausap ko si Atty. Vergara. Sinaksak si Rome. Ano? Anong lagay ni sir? Sandy, wala pang update ang doktor. They don't allow visitors. Sen, hindi ako makakatulog sa pag-aalala kay Jerome. Madam, kalma lang. Magiging okay din, sir. Matapang si sir. Ha, kalma lang. Pero hindi nila dapat pinabayaan yung anak ko. Kawawa naman si Jerome. Nambubulok doon sa kulungan at wala akong magawa. Wala akong magawa. Papuntahan natin si Rome. Ngayon din. Sige, Loleng. Pumunta ka sa kulungan na mag-isa. Tino ko kung papasukin ka doon. Gusto ko lang naman makita ang anak ko. Loleng, pwede ba? Gulo-gulo na si madam mo. Huwag ka na sumangsaw. Ako kulungan din ako eh. Hindi ko na pumana. Madam.
Okay ka na, Mr. Fontavilla. Hindi naman malubha ang pagkasaksak sa'yo. Kung gusto mo, dito ka muna pansamantala. Kung mabuti-buti ng lagay mo, ibabalik ka na sa kulungan. Huwag kang mag-alala, sabi ng warden, inilipat na ng selda yung gumawa nito sa'yo. Salamat po. Check mo yung vitals niya every hour. Yes, Doc. Sige, mauna na ako. Kuya, ibibigay ko ba to kay Emma? Ano bang dapat kong gawin? Kuya. Kuya. Flora, gawin mo kung anong tama. Anong ibig mo sabihin, Kuya? Karapatan ni Emma na malaman ng totoo. Bakit mo ba nagawa sa anak niya yun? Mahal na mahal ko si Emma. Pero inilayo mo yung anak niya sa kanya. Kung may babalik ko lang yung panahon, hindi ko yung gagawin sa kanya. Sana mapatawad ako ni Emma. Dahil hindi ako matatahimik hanggat hindi nangyayari yun. Kuya! Kuya, panaginip lang pala. Kuya, sana kaya kong gawin yung pinapagawa mo. Pero hindi ko kayang harapin si Emma na may galit sa puso ko. Ganon ho ba, attorney? Sige po, salamat po. O ano, anak? Okay na rin ba ang lagay ni Rom? Opo, Nay. Ay, salamat naman po sa Diyos. Thank you po. Yes. Pero kailangan pa rin daw ho niya magstay sa infirmary at ang pwede lang daw pong dumalaw si Margarita. Ma'am, hindi mo ba parang unfair naman po nun? Kasi sa lahat naman po, ikaw naman po talaga may karapatan tumalaw kay Sir Rom. Kasi di ba parang asawa mo na rin ho siya? Anak, baka naman pwede natin sila mapakiusapan na bisitahin mo si Jerome. Hindi daw talaga pwede, Nay. Hindi ko na naman makikita si Rom. Baka kung anong isipin nun kapag hindi ako nakapunta. Anak, huwag mo munang problemahin yun. Ang importante, nalaman natin, maganda na ang lagay at malayo na sa panganib si Jerome. Hindi ba? Opo. Oo nga po, ma'am. Tigilan niyo na rin po yung kakaisip niyo, ma'am. Diyos ko, hindi na ako kayo nakakatulog eh. Buksan ko lang po. Sige, anak. Flor? Ano ginagawa mo dito? Anong kailangan mo, Flo? Gusto mo na naman pasamain ang loob ni Emma? May kailangan lang ako sabihin kay Emma. Anong sasabihin mo? May nakita ako sa mga gamit ni Kuya. Ano yun? Ano nakita mo? Hindi nasunog ang anak mo, Emma. Buhay si Milan. Ano? Nandito ang lahat ng kailangan mong malaman. Buhay si Milan? Buhay ang anak ko? Flor, totoo ba to? Baka naman gawa-gawa lang to ni Angelo dahil gusto niyang pag-aano ng loob ko. Baka naman pinapaasa niyo lang ako. Flor, sabihin mo, totoo ba to? Hindi ko alam kung bakit hindi niya nabigay sa'yo yan. Pero hindi magsisinungaling ang kuya ko.
Buhay ang anak mo. Buhay si Milan. Papa Jesus, thank you po dahil wala po akong bad dreams. Ayoko na nga sanang ibigay sa'yo yan eh. Dahil ayoko na magkaroon ng ugnayan sa'yo. Pero hindi ako matahimik. Ayoko namang dalhin sa konsensya ko habang buhay yan. Ay, si Milan. Tagal-tagal ko siyang pinagluksa. Akalang patay na siya, pero buhay siya. Maalagaan ko pa yung anak ko. Mapapawi ko pa yung mga panahon na hindi ko siya nakasama. Pinapatawagan na namin ang kaanak mo. Baka maya-maya, nandyan na sila. Dok, pwede ba bang huwag na lang? Ayoko kasi yung makita nila ako sa ganitong klaseng lagay. Hahanapin ko si Milan. Sabit na ho talaga ako makita ang anak ko. Gusto ko siyang mayakap at maalagaan. Anak, hindi ba sinabi ko naman sa'yo na makahanap din natin si Milan? Magpapatulong tayo sa tatay mo, hindi ba? Matagal pa ho yun. Alam naman natin pareho kung kanino natin hahanapin si Milan. Kay Georgia. Paano ka nakapasok dito? Don't tell me, namimiss mo yung bangayan natin. Hindi lang bangayan ang aabutin mo. Kapag hindi mo sinabi kung saan mo dinala si Milan, nasaan ang anak ko?